Biglaan Toping Lacson kumanta na, umami na FPRRD, maimpluwensya pa rin. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat. Ayun. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kasabay ng dagdang araw na botohan buong kumpiyansang inihayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kahandaan sa anumang kahihinatnan ng impeachment case na isinulong ngayon laban sa kanya. Naging matatag ang Vice Presidente sa harap ng mga kontrobersyang habang ipinapakita ang paninindigan para sa patuloy na pagbabago ng ating mahal na bayan. At matapos manalo sa pagkasenador, Ping Lacson ay tila bumaliktad na at may inaming mukhang tila nilaglag na ang alyansa ng gobyernong Ngagba. Hala! No, sa umpisa kanina, di ba? Talagang si VP Sara, pag-usapan natin, no? Si VP Sara talaga is hindi talaga natatakot. Pansin natin, hindi siya natatakot sa darating na impeachment trial niya. Talagang gustong-gusto niyang harapin yun eh. Tama naman si VP Sara eh. No, para magkaalaman na. Kasi doon malalaman talaga kung sino talaga yung papabor sa kanila. No? At saka kung sino yung papabor sa kanila diyan, yan natin malalaman talaga. 'Di ba? Ngayon, malalaman din diyan, ibig sabihin yung kakalaban sa kanila, yung boboto ng impeachment kay VP Sara, doon din natin malalaman kung sino yung mga kontrabida. Doon magkakaalaman yan. Oh, kaya meron tayong magkakaroon tayo ng hint sa susunod na eleksyon sa 2028, mga katunay. Parang yun naman ang pagbabasihan nyo ngayon. Di ba? Kaya sa tingin ko, yung mga senador ngayon is parang mag-iingat sa magiging galaw nila. Dahil hindi pa tapos ang eleksyon eh. May darating pang 2028. Siyempre, nakita na nila yung naging resulta ngayon. Ngayong 2025 midterm. Di ba? Maraming hindi nanalo na kumalaban sa mga Duterte talaga. No? Talagang hindi sila nagtagumpay na manalo ngayong eleksyon. So kung nangyari ngayon yan, may posibilidad na mangyari yan sa 2028. So baka yan ang maging basihan din, no, ng ibang taong bayan para malaman nila kung sino ang totoo at hindi. Kaya tingin ko mag-iingat sa desisyon yan. Yung Senado, mag-iingat yan. Dahil importante sa kanila yung kanilang posisyon at importante sa kanila yung darating na 2028 election. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, walang pag-aalinlangan at puno ng determinasyon ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa gitna na nagpapatuloy ng usapin patungkol sa impeachment case ang laban sa kanya. Sa kabila ng kontrobersya, naging matatag ang Vice Presidente sa kanyang posisyon na nagpapakita ng hindi natitinag na paninindigan para sa mandato ng kanyang panunungkulan. Ayon sa Vice Presidente, handa na siya sa anumang resulta ng proseso matapos ang 2025 midterm election. Binigyan din niya na bahagi ng kanyang tungkulin ang harapin ng anumang hamon maging ito man ay illegal na proseso at usaping pangpolitika. Samantala, binigyan din... Kung tutusin talaga nakakabilib si VP Sara pagdating dyan kasi hindi siya natatakot. Hindi siya nai-stress. Kasi kung sa iba-iba yan, nai-stress na yan. Siyempre, impeachment trial yan. Hindi biro-biro yan eh. Matatanggal ka sa posisyon at maaaring makulong ka pa at hindi ka pa makatakbo sa susunod na eleksyon. Diba? Pero si VP Sara talaga, sige, gawin nyo kung gusto nyong gawin. No? Siyempre, nandiyan na rin, sinasabi nga ng iba, nakampante na si VP Sara. Pero para sa akin, gusto ko pa ring abangan yan. No? Diyan kasi natin malalaman talaga, yung sinasabi ko nga kanina, kung sino ba talaga yung pumapabor sa tama at sino yung pumapabor sa mali. Diba? Yan yung magiging susi. Yan yung isa sa magiging basihan natin sa 2028, mga katunay. Ng Vice Presidente na si Sara Duterte, ang kanyang masigasig na pangangampanya ay hindi para protekta ng kanyang sarili mula sa impeachment case o para sa kanyang ama, kundi para sa pagpapatuloy ng mga masimulang reforma at tunay na pagbabago ng bansa.
Aniya ang bawat hakbang at desisyon ay para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Pero kung tutusin kung si VP Sara ay magtagumpay at manalo bilang presidente sa 2028, malaki talaga yung nakaatang na obligasyon kay VP Sara. Siyempre, inaasahan siya ng taong bayan eh. Maraming inaasahan sa kanya na maaaring magbago ang bansa natin, maaaring maging maayos, maaari niyang mapatakbo ng maayos ang gobyerno. Mabigat yun. Diba? Kailangan siyempre kahit papaano hindi mabigo ni VP Sara yung mga taong bayan na umaasa sa kanya. Although, kahit alam natin na mahirap gawin yun. Pero ako para sa akin, hindi mo man magawa lahat yun. No? Kalimitan lahat ng mga inaasahan sa iyo ng mga tao, basta yung maging maayos na pamumuno lang. Okay na sa akin yun. No? Basta magampanan mo lang ng maayos ang pagiging presidente. Wala na tayong sasabihin para na iba. Okay na yun. No? Kasi talagang yung inaasahan sa kanya ng mga tao talagang mahirap. Kung sa pagbabago ng bansa natin, hindi ganun kadali baguhin. Talagang kulang ang 6 na taon para yung bansa natin ay umunlad ng todo-todo. Mapapaunlad niya yan ng unti-unti. Siguro, maaaring may magbago. No? Sana nga. No? Maraming talagang umaasa kay VP Sara na ganun. Kaya, kapag naging presidente siya, malaking obligasyon ng naghihintay talaga kay VP Sara. Hanggaring maipatuloy ang mga advokasya at programa nagtataguyod ng kaunlaran at seguridad para sa bawat mamamayang Pilipino. Matapang niya rin ipinahayag ang kanyang layunin na itaguyod ang mga programa para mas maunlad at mas matatag na Pilipinas, kasabay ng pagdadala ng inspirasyon mula sa ama ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malinaw ang matapang na paninindigan ng Vice Presidente na kung ano man ang mangyayari, mananatili siyang matatag para sa bayan, bit-bit ang pangakong itutuloy laban para sa makabuluhang pagbabago. Samantala sa ibang balita naman, Senator Ping Lacson binasag ng katahimikan at hadang pagbayarin ang lahat ng mga nagkasala sa batas, lalong-lalo na ang mga maling paggamit at paggasta ng pera ng taong bayan. Sino ba yung Sino ba yung tinutukoy ni Senator Ping Lacson dyan? Medyo parang pala isipan niya kung sino kung kanino tatama yung gustong gawin ni Senator Ping ngayong senador na siya. Doon natin malalaman yan. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na kaya nanalo si Ping Lacson ay dahil alam ng marami sa ating mga kababayan na gagawin nito ang tama at wala itong kinikiling at walang kinakampihan. Sana nga ganun ang gawin ni Senator Ping. No? Na dapat talaga wala siyang kinikilingan, wala siyang kinakampihan. No? Inaasahan natin yan na sana ang Senado ay maging transparent sa lahat ng mga gagawin nila. Talagang totoong serbisyo sa taong bayan lamang. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umaniyagan ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, sana po Sen Lacson, matagal na siyang naging senador, marami na siyang experience sa Senado. Sana po Sen Lacson ay buwagin mo ang makurakot sa pera ng bansa para umasenso uli ang bansa natin. Tama yan. Good job, Senator Lacson. Defend the interests of the country and the people, not the interest of you politicians who want to exploit the country. Tututusin kung ganun talaga yung ni Ping Lacson, yung layunin niya, maganda talagang pakinggan. Kaso ang tanong dyan, kanino ba yung tatama? Diba? Kanino kaya? Tingnan natin. Talagang ako excited ako sa mangyayari. Dito pa lang sa impeachment ni VP Sara, malalaman na talaga natin kung sino-sino talaga yan. No? Kung sino-sino talaga ang totoo at hindi. Diba? Doon pa lang yan. Salute you, Senator Ping. Ibinoto po kayo ng tao dahil hanga po na di kayo corrupt at marunong na po pumili ang botante. Grabe po ang korupsyon. Para sa susunod, iboto po kayo. You are elected. Pero tingin ko si Senator Ping, isa din to, syempre, mag-iingat din yan sa gagawin niyang desisyon. No? Alam nila yung mga nangyari. Di ba? Alam na nila yung nangyari ngayong midterm election. No? Ayaw na nilang maulit yun. Sigurado yan, alam na nila yung gagawin nila.
Duterte back as senator to oversee and expose all corruption and injustices and not to create disunity and conspiracy. Good job, Senator Ping Lacson. Defend the interests of the country and the people and not the interests of a few politicians who want to exploit the country. Si Lacson ay hindi bumaliktad, ganyan talaga siya pagkatao niya, ayaw ng pagkawatak-watak at gusto niya ng pagkakaisa at katotohanan lang. Kahit naman tayo gusto natin talaga na pagkakaisa wag yung watak-watak Syempre kahit ako papaano gusto ko pa rin na magkasundo ang mga Duterte at mga Marcos Kaso wala talaga tayong magagawa kung napapaikutan sila ng mga alitap-tap na hindi maganda bumulong. Diba? Kung maniniwala ka dun sa mga nakapaikot sa'yo, talagang hindi talaga magkakasundo yan, lalong lalaki ng lalaki yung gawak. Pakinggan natin ang statement Ayun, si Mr. Lito. ni Senator Lacson about sa nangyayari sa mga boto sa Mindanao. Talagang nilampaso kami sa party ng Mindanao. Tama. Ayun. Region 9, 10, So, 11, 12, Caraga. Yan, talagang lampaso talaga kami. Inamin talaga ni Senator Lacson na malaki yung naging epekto ng boto sa Mindanao. Kaya nagkaganon. At makita mo sa linyada, pag tinignan mo Pero nakakahanga yung ganun inaamin niya. wala ka makita halos na taga-alyansa Tama. doon. Minsan nasisingit si Manny Pacquiao, minsan nasisingit si Aminado siya. Marami si Camille Villar, nasa alyansa, minsan nasisingit siya doon. Pero talagang pag tinignan mo, very evident. Ang talaga nasa top 12, lahat ng yung sinasabi ng Duterte. Pero 5 doon ang talaga na, halos lahat sila actually. Yung 10 plus 2, minsan pumapasok pa si Amy, tapos si Camille. Kumbaga parang naramdaman na ni Senator Lacson yung impact ng mga Duterte talaga. Yun yung sinasabi ko. Kaya sinasabi ko kanina na mag-iingat na sila sa susunod nilang mga hakbangin. Hindi na sila magiging paura-urada mag-isip. Kaya pag-iisipan nila lahat ng gagawin nila, lalong-lalo na ngayon sa impeachment ni VP Sara, pag-iisipan na nila maigi yan. Diba? Dahil naramdaman nila yung impact na nangyari sa kanila nitong eleksyon na to. Naramdaman nila yung boto sa Mindanao talaga is hindi nila masyadong nakuha. No, buti kahit papaano nanalo talaga sila sa ibang lugar. No? Pero kung sa Mindanao pagbabasihan, talagang Duterte nga daw ang talagang namamayagpag. Sila yung naglalaban sa mga ispat. No? Kaya marami ding nagtataka sa Duterte kung bakit hindi sila nanalo kung sa Mindanao talagang namamayagpag ang pangalan nila dahil alam naman na isa ang Mindanao sa pinakamalaking lugar dito sa bansa natin. Ganun na naging latag. So, napakaliwanag na pagdating sa Mindanao, ganun ang distribution ng boto. So, masasabi ko, napakalaking factor talaga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. Malaking epekto. Sa resulta ng halalan sa midterm election. Based on the results of the elections, hindi lamang dito sa senatorial race, pero you know, across all, di ba, kahit sa yung mga local executives na ibinoto, alam naman natin ang midterm election, para referendum vote Kung masaya pa sila doon sa administrasyon Marcos nung nakaraang 3 taon, na yung midterm niya ay magdedesisyon kung nasa tamang landas pa, is he on the right track. Ano po ang assessment ninyo sa boto po ng mga Pilipino ngayong midterm elections? Bago yung boto ng Pilipino, doon munta sa mga local government officials na binanggit mo, no? Kasi marami sa mga administration candidates, walang kalaban. Buti pa tong si Senator Lacson, di ba? Alam na alam niya ang nangyayari. Sana, Senator Lacson, since alam mo ang estado at nangyayari ngayon, kung pwede, tapikin mo, pagsabihan mo ang Marcos admin sa mga ginagawa nila ngayon. 'Di ba? Ang dami ng mga walang kakwenta-kwentang pinagagawa. Impeachment kay VP. Sinurrender si Tatay Digong sa ibang bansa, sa ibang lahi. Masyadong magulo. Kumbaga kasi parang parang sabihin natin may ibang nagagawa. May nagagawa kahit pa paano sa bansa yung administrasyon, pero talagang iba yung pinagkaabalahan talaga 'Di ba? Ang nangyari ang pumatatak sa isip ng mga tao, ang pinagkaabalahan mga Duterte. 'Di ba? Hindi matapos-tapos ang issue sa mga Duterte. Kasi bilang presidente, bilang mataas, kayang-kaya mong itigil yan Kayang-kaya mong pagsabihan yan Kung ikaw ba isang amo tapos may alaga kang aso, hindi mo ba kayang pigilan yung aso mo tumahol? Hindi mo ba kayang pigilan ang aso mo na mangagat? Di ba syempre ikaw may-ari niyan. Kapag sinuway mo yan, titigil yan. Di ba? Kaso nga lang, di ba sinasabi nga ng iba na pinabayaan mo kasi sila. Kaya iyan na naging epekto. Ang laki na naging epekto sa political career ng iba. Kaya nangyari ang ganito. Naramdaman ngayon ni Senator Ping. 'Di ba? Naramdaman niya.
And we Mindanaoans, we send a message na hindi talaga namin nagugustuhan ang pinaggagawa ng Marcos administration. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas Balita TV. At syempre natunghayan natin ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Mr. Will Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.